Katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y maipanganak na muli, hindi siya makakakita ng kaparihan. Opo, mga kapatid, napakalinaw ng sinabi ng ating Panginoon. Bawat salitang lumabas sa labi ng Panginoon ay bumabakat sa isip ni Nicodemo. Panginoon, nang sabi niya, sinabi ni Nicodemo, paano may papanganak ang tao ng maguli kung siya ay matanda na? Makapapasok baga siyang makalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Di ba? Panginoon, matanda na ako. Paano ako may papanganak muli? Matanda na. Baka wala na yung nanay niya nun eh. Matanda na si Nicodemo, balbasarado na. Baka nanuya pang lungog pa si Bayo kay nga tiyan ng mana at kay ba't may panganak pa si Bayo. So, ang nasa isip po ni Nicodemo, Brother Genesis, ay yung physical birth. Sino po sa inyo ang nakakaalala pa ng inyong birthday? Siyempre, naaalala natin yan. Oh. Alam niyo mga kapatid, bakit sinabi po ng ating Panginoon na kinakailangang maipanganak si Nicodemo na muli o tayo? Kasi po, may problema yung una nating pagkapanganak. Yung first birth po natin ay may problema. At ano po yung problema ng una nating pagkapanganak? Ipinanganak tayo bilang tao. Ipinanganak tayo dito sa kaharian ng sanlibutan. At dahil sa tayo ipinanganak na tao, ang sabi ng banal na kasulatan, tayo'y ipinanganak na makasalanan. Ipinanganak tayo na hiwalay sa Diyos. Ipinanganak tayo na ang pupuntahan natin kapahamakan o impyerno. So, ibig sabihin, yung unang pagkapanganak natin, walang ibang lugar na dadalhin tayo nito mga kapatid, kundi sa kapahamakan. Itong si Nicodemo, gusto niya ng kaligtasan. Minsan lang siyang ipinanganak. Ito po, pakinggan nyo. Ang taong minsan lang ipinanganak, 2 beses siya mamamatay. Ngunit ang taong 2 beses ipinanganak, minsan lang siya mamamatay. Maisipin po ninyo. Ha? Ang isang taong minsan lang ipinanganak, 2 beses mamamatay. Ngunit ang isang taong 2 beses ipinanganak, minsan lang mamamatay. Saan po ninyo gusto doon? 2 beses. Sa minsan lang beses ipinanganak, ngunit 2 beses mamamatay. O doon sa 2 beses ipinanganak, at minsan beses ka lang mamamatay. Ha? Tingnan natin, no? Para maunawaan natin. So ano po sabi ng ating Panginoon dito? Maliban na ang tao. Hindi sinabi niya na maliban ikaw, Nicodemo. Ibig sabihin, nilahat niya ang lahat ng tao. Lahat ng relihiyon. Kaya bagsak dito pati iglesia. Yung sinasabi kasi ng iglesia, pagkakaanib kayo sa aming relihiyon, Iglesia ni Cristo, maliligtas kayo. Kasi sigurado kayo, nasa iglesia kayo ni Cristo. Ganun lang iglesia. Pagka nakaanib ka na raw sa iglesia nila, ligtas ka na. Iba naman yung sinasabi ni Cristo, malibang kayo'y ipanganak na muli, hindi kayo makakakita ng kaharian ng Diyos. Posible na aniban mo ang lahat ng relihiyon. Posible na matagal ka ng kaanib ng isang relihiyon, anumang klaseng relihiyon yan. Pero hindi ka pa rin maliligtas, not unless ikaw ay maipanganak na muli. Amen. So napakahalaga nitong tayo po'y maipanganak na muli. Ito ay isang requirement. It is a must. Na ano pa't sinabi ng ating Panginoon? Tingnan po natin. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y maipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. 2 beses na yan. 2 times na niyang binanggit. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga. At ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Huwag kang magtaka sa aking sinasabi, ang sabi niya kay Nicodemo. Kinakailangan, tingnan nyo, idiniin niya lalo,
kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. Mga kapatid, walang kwenta ang Sabat. Walang kwenta yung pinag-aralan natin tungkol sa second coming. Walang kwenta yung pinag-aralan natin tungkol sa kautusan. Walang kwenta yung pinag-aralan natin tungkol sa pagkain. Walang kwenta yung pinag-aralan natin tungkol sa pananamit. Walang kwenta lahat ng pinag-aralan natin tungkol sa pag-uukob kung hindi natin mararanasan at mauunawaan itong pagkapanganak na muli. Nung bago akong Adventista, mga kapatid, hindi ko pa lubos na nauunawaan ito. Pero unti-unti, nung maunawaan ko to, nagdulot po ito sa akin ng assurance, yung kasigurahan, na kahit ngayon, pwede kong sabihin, ako'y ligtas na. Kasi, naipanganak ako. Amen? So, 3 beses na binanggit ng ating Panginoon, kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. Hindi niya sinabing ikaw, kundi kayo'y lahat. Eh, ang kausap niya si Nicodemo lang. Ibig sabihin, hindi lang pala si Nicodemo, kundi lahat ng mga tao. Ngayon, tingnan po natin mga kapatid, bakit kailangan nga ipanganak na muli ang isang tao? Parang kagaya po nito, Sister Raquel. Halimbawa, mendilo na ka na eh. Mendilo na ka, halika pa. O sige, dakal naman danong Ken. Halimbawa, di sana kang ima. Ikit na nakamendilo ka. Siyempre, kaluguran na kang ima. Ano kaya ka? Raquel, mandilo kang pasibayo. Pero kadidilo mo pa, mabasa ka po. Nano yung problema? Papandiluan na kang pasibayong ima. Nano yung ikit mo kay ima? Ha? Apa? Puta, tinya pandinat, tali. O, atin yung problema, itang minuna ng pamandilo. O, ba't papandiluan na kang pasibayo? O, bitis. O, kaya atin niya pang dita ka palid. O, ano po? O, tahigit na itang gulot na rin kayang balumbog. Atin niyang mapa na rin Pilipinas ka rin. Dali? O. So, ibig sabihin, may problema yung unang pagkapanganak natin. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Nicodemo, kinakailangan kang ipanganak na muli. Kasi may problema yung first birthday nyo. Ano po yung first birthday nyo? Halimbawa ako, October 16, 1963. Nung ako'y isilang bilang isang tao dito, pumasok na ako sa isang sanlibutan na kung saan ako ay hiwalay sa Diyos. Meron akong namanang pagiging makasalanan sa mga gulang ko. Kaya ako nakagawa ng kasalanan eh. Ako'y namuhay sa kasalanan. So, ibig sabihin, yung pagiging tao ko may problema. Kailangan akong maipanganak na muli. Saan? O, ito, pakinggan po ninyo. Sabi dito, sabi ng ating Panginoon, ang ipinanganak ng laman ay laman nga. Eh, ipinanganak tayong lahat sa laman. Kaya laman tayo. Kaya kung ano yung gusto ng laman natin, yun ang ginagawa natin. Gusto natin ng alak, gusto natin ng sigarilyo, gusto natin ng drugs, gusto natin magtungayaw, gusto natin lahat ng kasalanan, gusto nating naiinggit, gusto nating nagsasalita ng masama sa kapwa-tao natin. Yun ang gusto natin, laman tayo eh. Yun yung una nating pagkapanganak. Kaya nga sabi, ang laman ay laman nga. At ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu nga. So ito po pala ang kailangan maranasan natin. Kailangan tayong ipanganak saan? Ipinanganak tayo muli sa Espiritu. Kapag tayo ipinanganak muli sa Espiritu, mga kapatid, doon po mag-uumpisa yung pagbabago ng buhay. Kaya nga, ang Espiritu o yung pagbabago ng Espiritu, inihalin tulad ng Panginoon sa hangin. Ayan po ang hangin. Nakikita nyo? Paano masasabing may hangin? Nararamdaman. Nararamdaman. Ang sabi, umiihip ang hangin kung saan niya ibig at naririnig mo ang kanyang ugong. Ngunit hindi mo nalalaman kung saan nang gagaling at kung saan na paroroon. Gayon ang sabi ang bawat ipinanganganak ng Espiritu. Ang Holy Spirit, mga kapatid, once na ikaw ay nagpasakop sa Panginoon, ang sabi ng Biblia, ang Holy Spirit ang magbabago sa iyo. Hindi mo nakikita. Pero kapag ikaw ay nagpasakop sa Panginoon, isinuko mo ng lubusan, sumampalataya ka, at sa magitan ng tubig at Espiritu, ipinanganak ka. Yung tubig, bautismo. Yung Espiritu, kapag ka nabautismo ka, lalapag sa iyong Holy Spirit, yung dating hindi mo magagawa mo. Merong nagtanong, Brad,
Ba't ako'y matagal lang sumisimba, bakit hindi ko pa rin matanggal yung aking pagtutongking? Brad, sa tuwing ako'y nakakakita ng ganitong klase ng pagkain, gustong gusto ko, kahit na alam kong bawal. Meron pong isang kwento. Isang iglesia.